So, Ate Chita, ano ang gusto mong iparating sa ating Pangulo at ating mga senador? Huwag kang matawa. Komedyan, tatawa ka. Paparating ko talaga ito. Kung sana ay matutulungan mo kami, matulungan ako o yung iba pa na mga biktima sa kagaya ko at saka kay Nati. Alam ko maraming nangyayari dito pero yung iba siguro hindi nila alam. Hindi pa natin kilala. Hindi natin kilala at saka probably yung iba talaga they don't know what's going on. Probably pag patay na dahil nira-radiation na eh. Akala nila meron silang natural na karamdaman eh. Yeah. Pinatay na pala sila. Yeah, kaya siguro kung hindi nila alam. Kaya nga, yun ang pinakamalaking problema dito sa Amerika. Yung is a chronic illness na discrimination. Na hindi, pag pumunta ka sa doktor, wala namang findings yung doktor. Ikaw na hinaharas, ikaw pa pinapalabas na baliw. Yeah, totoo. Ikaw na ang sinusundan-sundan, ikaw na ang hinihilo-hilo, ikaw na ang sinisiraan mula pamilya mo hanggang kapitbahay, hanggang lahat na. Tapos, pati asawa mo. Pati yung mga in-laws mo. Lahat na. Tapos, pag siyempre, kahit paano, may psychological effect na sa amin yun dahil 6 years na nilang ginagawa sa akin. Ate Chita, ilang taon na ginagawa sa iyo? I think it was started in 2006. 2006 pa. So, 2006, 2007. Ganun ang nangyayari dito. Pag ikaw ay na-target, napagtripan ka ng mga Amerikano na ayaw nila masyadong magaling ang Pilipino. Gusto nila kung maaari tagalinis na lang ng kubeta. Pero, ang pakiwari ko talaga, sigurado ako na ang nangyari sa amin na yan. Insecurity, inggit din siguro. Hindi natin alam. Pero isa na yun. Discrimination. It's really discrimination. Parang sinabi talaga nila sa akin na do not do your non-profit here. This is not your country. So ganun din si Ate Chita. Hindi man siya non-profit, ay halos pareho din siya sa akin dahil ang kaibahan niya lang sa akin ay wala pa siyang permit. Pero hindi naman niya kailangan ng permit dahil hindi naman siya non-profit. Nag-iipon lang naman siya ng mga kababayan dito sa kanyang bahay upang siya ay malibang, maalis ng kanyang homesickness at makapaghanap buhay ng kaunti, makapag-fundraising ng kaunti. Kaya naman po yung mga Amerikanong ang business po ay fundraising din ay kinainitan siya dahil halata lang, sigurado po ako mas magaling si Ate Chita kaysa sa kanila dahil masarap na lang magluto at magaling makisama ay talagang marami ng na siyang naiimbita. So ang masasabi ko lang siguro Ate Chita, kung ang Pilipino ay mahilig lang, ay katulad natin, mahilig makipag-umpukan o mahilig sa mga activities na mga ganyan, siguro Ambler, Pennsylvania and nearby cities are not the places for you. Maybe they should go to California or Hawaii or maybe they should go to Philadelphia. No. Kahit saan ka lang ngayon. I think the best place you can go is the place that lesser population. Kasi ngayon ang mga ang radiation, yung mga na to, kung anong state na maraming tao doon nila yan inilalagay. Pero yung mga state na kukunti lang hindi pa nakakarating yan doon. Kaya itong klaseng sakit na naramdaman natin, kahit saan ka pumunta, hahabulin ka nila. Hindi, kailangan din nating malaman ano ang dahilan. Yeah.